No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang magandang umaga po sa ating lahat, isang magandang araw kung saan sa gitna po ng napakaraming mga pagkakataon na tayo po ay nakakaranas po ng iba't ibang pagdurusa, iba't ibang kaligayahan, iba't iba pong pangyayari sa ating buhay. And yet, tayo pong mga Kristiyano ay patuloy pong papasalamat, nagpupuri po sa Diyos. Yan po kasi talaga ang nais ng Diyos sa ating pong mga Kristiyano, sa ating pong mga anak niya na talagang nais sumunod sa kanyang mga naisin. Sa araw pong ito, nais ko pong magbahagi ng ilang mga aralin para po tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga taga Southville 3 ng Amazing Grace Christian Ministries po ay makapagpatuloy po na lagi pong nagtatagumpay sa gitna po ng iba't ibang pagsubok na ating pong nararanasan. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan po sa umagang ito ay ang Diyos ay mabuti sa bawat pagkakataon, sitwasyon at panahon. Makita po natin yan. The COVID-19 pandemic is wreaking havoc across our world. It is an uncertain time. No, wala pong katiyakan talaga po ang bawat araw po, hindi lamang po ngayon kundi yung mga nakarampang araw at sa mga darating pa pong panahon. And yet, for all the pain, the Bible teaches that for Christians, these trials are not wasted or futile o walang saysay. God is at work through it all, teaching us things that we might not otherwise learn. No, matatagpuan po ito sa Romans 8:28, Hebrews 12:5-11. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo at sa patuloy na pakikipisan, pamamatnubay at kapangyarihan po ng banal na Espiritu, narito po ang inyong pong mga anak, mag-aaral po ng inyong salita, upang lalo po kaming mapalapit sa iyo,
lalo po natin makita ang mga katangian mo at ang pwede mong gawin sa bawat isang mananampalataya. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming po mapag-aaralan at ikaw lang po ang mabigyan ng parangal, papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Diyos. In Romans 8:28, the Bible declares that all things work together for good for those who love God, for those who are the called according to His purpose. No? Kita po natin na pagtitiyap-tiyap, na pagtatagni-tagni ang lahat po ng bagay sa ating buhay para po doon sa managmamahal sa Diyos, sa mga tinawag, hinirang pinili ng Diyos ayon sa kanyang panukala. Sa Hebrews chapter 12 po, 5 to 11, ito po ang nasasaad. Nalibutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Ito po ang sinasabi ng Panginoon, no? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Bakit? Kasi sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig at pinapalo ang itinuturong niyang anak. Hebrews 12:6. Sa 12:7, sinasabi po, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Di ba? Bagamat dito po sa mundo may mga ama na talagang wala sa ayos, no? Kasi lahat naman talaga tayo wala sa ayos. Sa Hebrews 12:8, kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Verse 9, tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu upang mabuhay tayo? Okay, di ba? Sa verse 10, sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Kaya pala tayo tinutuwid ng Diyos para po tayo ay maging banal na katulad niya. Sa last verse po, Hebrews 12:11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Hallelujah. If this is the situation, what should I do to be victorious? Kung ganito pala ang kalalagayan natin, ano ang pwede natin gawin para po tayo ay magtagumpay? May 6 na bagay lang po tayong pag-aaralan. Una po, life in a fallen world is not meant to be comfortable. Kapag sinabing comfortable, komportable ang buhay, masarap ang buhay, kasi ang sabi ng marami, lalo na po yung mga nakaririwasa, ang sarap ng buhay, masarap mabuhay, masarap mahiga sa salapi. Diba? Ibig sabihin po kasi ng comfortable o komportable is maginhawa. No? We forget we are in a fallen world, a life under God's curse. No? Genesis chapter 3
16 to 19. The world is fundamentally broken. Yes, modern technology has done an amazing job ameliorating o mapabuti much of this brokenness. And that's not a bad thing. Yet it means we can be deluded, or we can delude ourselves into thinking life is meant to be comfortable. Ano? Delude meaning nalilin lang tayo. Nalilin lang tayo ng lahat po ng nakikita po natin sa mundong ito, ng kasaganaang pong material. No? Isipin niyo itong technology. Tayo po, magkakalayo. Tayo po ay talagang matagal lang din nagkita. Almost 6 months na. Pero purihin po ang Diyos. No? Purihin ang Diyos. Bakit? Kasi nga sa pamamagitan po ng technology ngayon, na paglalapit po yung mga malalayo, at saka yung malalayo, na paglalapit. Ano ibig sabihin doon? Sa isang pamilya po, dati-dati, nung wala pong mga gadget, wala pong internet, walang mga data na yan, yung pamilya, pag nasa harapan ng pagkain, nasa harapan po, nasa sala sila, ang dami nilang kwentuhan, di ba? Ngayon po, makita mo yung mga bata, mga anak, yung mga asawa, nandun sila sa sala, walang pag-uusap-usap, puro cellphone po ang hawak-hawak nila. Di ba? Pero tayo po namang malalayo, tayo namang po mga hindi nakikita, paminsan-minsan tulad po nito, salamat sa Diyos dahil nga mayroong technology. Kagabi, life in a fallen world is not meant to be comfortable. Kagabi po, nanonood kami ng news. May napabalita po ron. Isang 17 years old, pinatay niya po ang isang bata, 4 na taong gulang. After na ito po ay kanyang pagsamantalahan. No? Ang sabi nga ng aking anak na si Marlon, sabi niya kagabi, dapat kasi binaban dito sa Pilipinas yung yung mga porn sites Sabi naman ng aking anak na si Lalaine, oo nga no? Sa Saudi, ban talaga siya no? Kasi nga, ito po yung sanhi po ng kasalanan po nung una pa man. Ang tao, hanggat hindi kumikilala at hanggat hindi siya gagabayan ng Diyos, ang tao gagawa ng paraan para po gumawa ng kasalanan. Kaya po tayong mga Kristiyano, dapat tingnan po natin mabuti yung malaking larawan, hindi po yung nakapokus lang tayo dun sa isang bagay. Kita po natin ang katotohanan na ang mundong ito is patungo po sa kapahamakan. And life is not comfortable, not unless when we are in Christ Jesus. Pangalawa po, we crave control over our world. But when control eludes us, we panic. The broken world is not heaven. And never can be. No government, no leader, no technology can ever usher in the new heavens and the new earth. That's above our pay grade. Only God
can do that. Okay, tayo po mga tao, no? Madalas po tayo laging may reklamo against our government. No, tayo po mga tao, nakikita natin yung mga kamaliang nagagawa ng ating pamahalaan. Totoo po yun. Kasi malawak nga yung ating nakikita, no? Pero tandaan po natin, kahit po anong gawin natin, no? We are craving to change this world. Hindi po natin kayang gawin. Collectively, even the church. Pero, kung hindi po natin kayang baguhin ang mundong ito, pwede po nating baguhin ang isang individual na magiging nasusuko po sa ating Panginoon sa pamamagitan po natin. Hindi po natin kayang baguhin ang mundong ito. Yung mga sarili nga natin pag wala po ang Diyos, hindi po natin kayang baguhin yung mga sarili-sarili po natin. And even with God in us, mga Kristiyano nga hindi po nagkakaintindihan sa loob ng church mga Kristiyano na po yun paano pa kung walang pong Kristo sa buhay po ng isang tao? Yan po ang masakit na katotohanan na maaari pong sa ating pong pag-aaral sa araw na ito. Makita po natin ang ating pong mga sarili-sarili. No? Number 3 po, no? Number 3. This pandemic is God's severe mercy. It forces us to look for meaning and hope beyond this world. Severe mercy of God. This pandemic is a severe mercy from God. Ibig sabihin, ito po ay isang bagay na hindi mauunawaan ng mga taong hindi po naghahanap sa Diyos. Sa mga naghahanap at sa mga nakakita na po, nakita po nila ang awa ng Diyos sa pamamagitan po ng COVID-19 na ito. If we combine this death awareness with the gospel of the risen Christ who has overcome death, our right mark demand for worldly comfort is loosened. No? Mawawala na po tayo ng pagnanasa po sa mundong ito. We then realize in a fresh way that true life, meaning, and hope isn't found in a successful career or well-decorated house, but at the foot of the cross. 1 John 3:2-3. Yan po ang maliwanag. Ipinapakita po sa atin na bagamat sa panahon po natin ngayon, lahat po, hindi lamang po ako, ang lingkod, hindi lamang po yung aking sambahayan, kundi ang buong mundo dumadanas po ng kalungkutan. Dumadanas po siya ng kapighatian. Dumadanas po siya ng iba't ibang uri po ng sitwasyon. Isipin nyo meron pong isang ahensya ng ating pamahalaan na nagke-cater po doon po sa mga tao po na masyadong depressed. No? May tumatawag sa kanila noon daw wala pang pandemic. May tumatawag daw sa kanilang ahensya, mga 50 persons lang to 200 a day. Pero daw ngayon, maabot sa 1,000 ang tumatawag at humihingi ng tulong kung papaano nila malalagpasan yung mga bagay na ito. Nabalitaan po natin,
marami po ang nagpapakamatay. Marami po talaga ang nawala sa katinuan ng isip. Isipin mo, ang ganda-ganda dati ng trabaho mo, ang ganda-ganda natin ng sitwasyon ng buhay mo. Dumating po yung virus na ito. Lahat po nawalang parang bula. So, ganyan po ang buhay sa mundo. Hindi po natin wala pong katiyakan talaga ang mundong ito. Yung ating pong karangyaan ngayon, sandali lang pong kunin ng Diyos yan. Lahat ng ekonomiya, bagsak. Stock market po natin, bagsak. Bakit? Kasi nga, hindi po kumikilos ang ekonomiya ng bawat bansa dahil po sa pandemyang ito. Sabi po sa Lucas, sa 1 John chapter 3, verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos, bagamat hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Ngunit alam natin na kapag mahayag siya, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. Sa verse 3, sino mang nagtataglay ng ganitong pag-asa sa kanya ay dumadalisay sa kanyang sarili, gaya naman niyang dalisay. So, be ye holy because God is holy. Nandito po yun no? Marami pong, lalo na ngayon, marami pong mga churches, nakatuon sila sa rapture of the church. No? Kaya raw, nangyayari ito dahil talagang malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo. Talagang malapit na pong dumating ang Panginoong Jesucristo. Nasulat po yung 1 Thessalonians, no? yung Corinthians at Thessalonians, panahon po ni Pablo. Almost 2,000 years ago. Kung naisulat po ito noon, na sila sabi po lagi ni Pablo at saka ng ibang mga mananampalataya na malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo, how much more ngayon? Lalo pong nandyan na lang po siguro sa doorsteps natin o maaaring nandyan na po sa ating mga pintuan at kumakatok na po. Kaya maging handa po tayo mga minamahal na kapatid. Dahil darating po ang Panginoon na hindi po inaasahan ng marami. Amen? Handa na ba kayo? So, pang-apat po. No? Pang-apat. A better response than panic and hoarding, looking out for the needs of other. Ito po ang napakagandang tugon. No? Mentras na tayo po ay magpanic at magpanic buying, hoarding, no? Tingnan po natin yung pangangailangan po ng iba. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 25 to 27, sabi po rito, ito ay upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan at sa halip ay magmalasakitan sa isa ang lahat ng bahagi. Kaya nga, kung ang isang bahagi ay naghihirap o ang isang bahagi ay maghihirap, kasama niyang maghihirap ang lahat ng bahagi. Kung ang isang bahagi ay pararangalan, kasama niyang magagalak ang lahat ng bahagi. Verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi ito. Yun pong ibig sabihin ng ating pong subtitle, better response is don't panic and do not hoard, looking out for the needs of other. Tingnan po natin yung pangangailangan ng iba. Sa mga panahon po ito, no, bagamat yung mga nakaraang panahon is maganda pong tumulong, pero sa panahon ito, mas napakaganda po ang tumulong sa nangangailangan. Mapalad po tayo mga minamahal na kapatid. Maaaring ilan sa atin o marami sa atin ay sa loob ng 5 buwan ay walang trabaho. Pero after po ng 5 buwan, nagkaroon po tayo ng trabaho. Samantalang yung iba,
marami pong mga kapatid, marami pong mga di mananampalataya, apektado po ng pandemyang ito. Sa maliit po nating mga kaparaanan, makatulong po tayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Amen? So, talaga pong ganyan ang buhay. Pero mapalad po ang isang tao na ang kanyang Panginoon ay si Kristo Jesus. Panglima po, be careful who you listen to. The secular media amplifies anxiety and fear. Paano ito magagapi? No? Tapo natin yung data po ng DOH, yung mga binabanggit po ng mga broadsheets natin ng ating mga malalaking media, puro po nakapagbibigay po ng pangamba. Paano po natin ito magagapi? Pray. Yun po. Number 5. Pray. Philippians 4:6 and 7. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. At ang kapayapaan, verse 7, at ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Huwag po tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa halip sa pamamagitan po ng panalangin may pasasalamat. Hingin po natin ang lahat po ng ating pangangailangan. Hindi yung gusto natin, yung lahat po ng pangangailangan natin sa ating Panginoon. Sa totoo lang po, yung peace na ito, no? Yung kapayapaan, the peace from God cannot be, hindi po ito nabibili sa mall o sa malalaking po mga groceries at department store. Ang binibigyan lang po nito, pagkakalubang po nito, ay yung pong mga puso na tunay naghahanap ng kapayapaan. Hallelujah. At salamat sa Diyos dahil po ang kapayapaang ito ay ibinigay na po sa bawat isang mananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, tingnan po natin yung pang-anim. Last. The pandemic highlights the differences between the Christian and secular responses to suffering. Talagang po makikita natin kung paano po kumikilos ang pandemic na ito sa isang mananampalataya at sa isang makamundo. Sa John chapter 16 verse 33, sabi po dito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan, ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tandaan po natin na sa lahat pong sitwasyon, higit sa mga paghihirap natin, lagi po nating kasama ang Lord para po tayo ay papagtagumpayin. Kasama po natin lagi ang Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa. Hindi po tayo naglalakad sa dilim. Hindi po tayo nag-aabuhap sa dilim. Kundi, maliwanag pong sinasabi ng ating pong Panginoon sa John 16:33, be of good cheer. I have overcome this world.
Okay? Nawa po sa ating pong pag-aaral na ito, no? Yung una po, life in a fallen world is not meant to be comfortable. Number 2, we crave control over our world. Number 3, this pandemic is God's severe mercy. Number 4, better response than panic and hoarding, looking out for the needs of others. Number 5, be careful who you listen to. And number 6, the pandemic highlights the differences between the Christian and the secular responses to suffering. Ito po natin yun. Maraming tao nagugulimahanan. Maraming tao natatakot. Nakakatakot talaga. Walang kaabog-abog, naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa, kumpleto ka ng gadget sa iyong katawan para maprotektahan ka against virus, and yet maraming tao na apektuhan ng virus na ito. Mapalad po tayo mga kapatid. Marami po mga doktor, mga frontliners po natin na may kaalaman tungkol po sa health protocols at health procedures. Pero sila po ay hindi nakatagal. Pero tayo po, nandito po tayo, nag-uusap-usap tayo ngayon. Ang inyong lingkod, ang tanda ko na, pero still, mabuti po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil sa gitna po ng mga walang katiyakang pangyayari sa mundong ito, pinapagtibay po tayo ng ating pong Panginoon sa pananalig po sa Kanya. So bilang pagtatapos po mga minamahal na kapatid, sabi po sa Romans 3:18, ito ay sapagkat itinuturing ko na ang mga paghihirap sa kasalukuyan ay hindi karapat-dapat ihalin tulad sa kaluwalhatiang ihahayag na sa atin. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Oh? Romans 8:18, napakaganda po itong pagbulay-bulayan. Kapag dumaranas po tayo ng mga iba't ibang uri ng sitwasyon sa ating buhay, makita po natin ang Diyos ay mabuti. Dito lang po sa mundo yan. Matatapos po lahat. Bakit? Kasi matatapos po ang buhay natin sa mundong ito. Pero ang sinasabi po ng Panginoon, sabi po niya sa John, mamatay man siya, siya'y aking muling bubuhayin. Okay? Maliwanag po mga minamahal na kapatid. Ano man po ang sitwasyon, ano man po ang pagkakataon, ano man po ang panahon, ang Diyos ay mabuti. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, muli po, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami sa amin po na pag-aralan po sa araw na ito. Nawa, kami pong lahat ng mga nakarinig, naabot po ng mensaheng ito, is makita po namin ang katotohanan na kailangan po namin ang Panginoong Kristo. Salamat po ng maraming pagpalain mo po, Lord God, ang mga kapatid po namin sa Amazing Grace Christian Ministries Southville 3 Outreach, O Lord God. Pangunahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng pag-asa sa bituin na lagi po namin isaalang-alang
na kayo nga po, O Diyos, at tumawag po sa amin, umirang at pumili upang kami po ay humayo, upang kami po ay mamunga, upang kami po ay humayo at mamunga at manatili po ang mga bunga. Salamat po aming Diyos sa maikling sharing na ito. Nawa ikaw po ang mapapurihan at maparangalan sa aming mga buhay, sa pangalan po na aming Panginoon Kristo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.